Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Dahil papalapit na sa ating landmass, dumiretso na tayo dito sa Bagyong Ophel, ang bagyong may international name na Usagi. Ang Bagyong Ophel po ay huling namata ng Pag-asa sa lying around 485 kilometers east-northeast ng Daet, dyan po sa may Bicol region. Ito po ay nandito pa sa may karagatan sa may East Philippine Sea, pero unti-unti na po itong lumalapit sa ating landmass or kalupaan. Sa kasalukuyan, ito po ay may lawak na nasa around 600 kilometers na kabuuang diametro o yung kanyang kabuuang sirkulasyon. Gaya nga ng nabanggit natin itong nakarang araw, ngayong Wednesday ay sumasabit na yung kanyang panglabas na kaulapan at trough dito po sa ilang areas ng Bicol region at eastern section ng Visayas. Dahil po dyan, asahan po natin ang mas maulap na panahon at posible po yung mga scattered o kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Pero yan po ay minimal effect tamang po nito pong Bagyong Ophel. Dahil unti-unti po yung lalapit dito sa hilagang bahagi ng Luzon, yun po yung ating inaasahang mapanganib na malakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan posibleng idulot ng Bagyong Ophel. Ngayon, relatively maliwalas po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero mamayang gabi, unti-unti na pong sasabit yung kanyang mga panglabas na kaulapan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. At bukas nga yung ating inaasahang crunch time o critical times sa paglapit at pagdikit ito pong Bagyong Ophel dito sa general area ng Northern Luzon. Sa kasalukuyan, unti-unti po ang paglakas nito at nasa typhoon category na ng Pag-asa na nasa around 120 km per hour. Ang lakas ng kanyang hangin malapit sa gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa halos 150 km per hour. At inaasahan pa natin ang unti-unting paglakas nito habang lumalapit sa ating landmass or kalupaan. Medyo mabilis din ang pagkilos nito sa 20 km per hour pa west-northwest o sa direksyon nga ng hilagang bahagi ng Luzon. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para sa Bagyong Ophel. Sa kasalukuyan nga, ito ay bumabaybay o dumadaan dito sa may East Philippine Sea sa silangang bahagi ng Central Luzon at Bicol region. Patuloy po itong kikilos pa west-northwest sa direksyon nga ng hilagang bahagi ng Luzon at maaaring bukas ng umaga, yan po ay nakadikit na dito sa northern portion o eastern section ng Northern Luzon at medyo malapit dyan sa general area ng Cagayan. Ito po ay posibleng sumabit or dumaplis dito sa general area ng Cagayan as a typhoon category. Magpapatuloy ang kumilos pa northwestward patungo dito sa southern portion ng Taiwan. Kung mapapansin nyo dito, meron po itong looping or pag-ikot na direksyon or pagkilos. Yan po yung kanyang posibleng epekto or posibleng interaksyon doon sa ating northeasterly wind flow at sa paglapit din itong posibleng tawaging Bagyong Pepito. Pero ito po ay medyo malawak pa yung kanyang area of uncertainty at cone of probability dahil nga medyo malayo pa rin sa ngayon ang Bagyong Pepito. Pero habang nandito po sa itaas na bahagi ng Northern Luzon, ang Bagyong Ophel, papasok naman sa ating Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Pepito niyan. Para naman sa lakas ng hangin, kung mapapansin nyo, mas lumalawak po itong kulay dilaw. Yan po yung ating at least 39 km per hour o higit pa ang lakas ng hangin. Yan po ay babalot po sa malaking bahagi ng Central Luzon at malaking bahagi ng Northern Luzon. Kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. Lumalaki rin po itong ating kulay pula kasabay po ng unti-unting paglakas pa nito pong Bagyong Ophel. Ito po yung general area na kung saan mapanganib po ang lakas ng bugso ng hangin. Yan po yung areas na medyo malapit sa gitna ng bagyo. Kaya doble ingat po tayo sa mga posibleng daanan ng gitna or sentro nito pong Bagyong Ophel, particularly dito sa general area ng Cagayan at extreme Northern Luzon. Kasama na po dyan ang Babuyan at Calayan Group of Islands. Narito naman ang pagtaya ng Pag-asa para sa mga posibleng pagulang idulot ng Bagyong Ophel kasabay po ng pagtawid niyan dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Again, yung ating concentration ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pagulan ay nandun po malapit sa gitna or sentro ng mismong Bagyong Ophel. Kaya base dito, meron po tayong inaasahang intense hanggang torrential o yung halos walang tigil na pagulan dito po sa general area ng Cagayan, kasama na po dyan ng Isabela, maging dito sa Babuyan at Calayan Group of Islands dahil nga dyan po posibleng sumabit or dumikit yung center o gitna ng Bagyong Ophel. Samantalang meron naman tayong mga heavy hanggang kung minsan intense rains dito po sa general area ng Batanes, kasama na po dyan ang Apayao, Ilocos Norte, Abra, Kalinga, Mountain Province, kasama na rin po dyan. Ito pong general area ng Ifugao. Yan naman po yung ating inner circulation ng mismong Bagyong Ophel. Para naman sa panglabas na kaulapan o outer circulation ng Bagyong Ophel, posible po yung magdala ng moderate at kung minsan heavy rains dito po sa Ilocos Sur, kasama na po dyan ang Benguet, Nueva Vizcaya, maging dito sa area ng Quirino at ilang bahagi ng Aurora. Again, gaya nga ng nabanggit natin ng nakaraan, wala po tayong habagat at wala rin po tayong southwesterly wind flow na kung saan nagpapaulan po ito sa mga areas na malayo sa mismong bagyo. Kaya po yung mga general areas na medyo malayo sa mismong sirkulasyon ng Bagyong Ophel, wala po tayong mapanganib na epekto na magmumula dito. Pero posible pa rin po yung mga isolated o yung mga pulo-pulo nating pagulan na kadalasang nangyari
tuwing hapon at gabi. Ngayon, punta naman natin itong tropical storm na may international name na Manny. Yan po yung posibleng tawaging bagyong Pepito if makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong bagyo na may international name na Manny ay huling namataan ng Pag-asa sa layong around 1,965 kilometers east o silangang bahagi ng Eastern Visayas. Yan po ay nandito sa general area ng Guam. Sa ngayon, dahil po sa pakikipagbanggaan yan sa ating ridge ng high pressure area, yan po ay kumikilos pasubsob o pa west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito po ay nasa tropical storm category pa din na may lakas na hangin nasa around 65 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan meron po yung mga pagbugsong umabot sa 80 kilometers per hour. Sa ngayon, medyo mabagal pa ang paglakas nito dahil sa interaction niya doon sa ating high pressure area na kung saan yun din po yung tumutulak sa kanya pasubsob. Pero by that time na makapasok na po yan sa ating Philippine Area of Responsibility at mabawasan na po yung epekto ng ating vertical wind shear o ng ating ridge ng high pressure area dito, makakaasa po tayo ng patuloy na paglakas nito habang binabaybay po itong Philippine Sea patungo sa direksyon ng ating bansa. Sa ngayon, malayo pa po ito at wala pang direktang epekto sa ating bansa pero posible po itong sumunod agad dito po sa bagyong Ophel. So narito po ang official forecast track ng Pag-asa para sa bagyong posibleng tawaging bagyong Pepito. Sa kasalukuyan, medyo mababa po ang tracking ng Pag-asa dito dahil nga sa epekto ng ating high pressure area. Kumikilos po ito pa southwestward o pa west-southwestward o pa subsub nga ng bahagya. Base dito, bukas ng gabi yan po ay posible nang makapasok ng ating Philippine Area of Responsibility at bibigyan nga ito ng local name na Pepito. So kasabay po ng pagpasok nito sa ating boundary line na nanalasa o humahagupit po ang bagyong Ophel dito sa hilagang bahagi ng Luzon o Northern Luzon, kasama na po dyan ang extreme Northern Luzon. By this time, wala pa pong direktang epekto ang bagyong Pepito sa atin pero babaybayin po niyan ang East Philippine Sea at paasahan po natin ang unti-unti pa po niyang paglakas bago pa man lumapit or dumikit sa ating landmass or kalupaan. Base dito sa official forecast track ng Pag-asa, yung ating crunch time o critical time sa posibleng pagdikit at paglapit ng bagyong Pepito sa ating landmass or kalupaan ay sa darating na Biyernes, lalong-lalo na sa darating na Sabado na kung saan yan po ay pinakamalapit o yan po ay posible nang dumikit or sumabit dyan sa area ng Eastern Visayas or general area ng Bicol region. Magpapatuloy po ang direct effect nito pong posibleng tawaging bagyong Pepito ngayong weekend habang tumatawid po yan dito sa mainland Luzon hanggang sa makalabas ng West Philippine Sea sa darating na Lunes. So again, ito pong track na ito ay considering yung malakas nating ridge ng high pressure area na tumutulak pababa nito pong bagyong posibleng tawaging Pepito. Pero again, dahil malayo pa po ito, medyo malawak pa rin yung ating area of probability o area of uncertainty sa ngayon. Kaya lang, nag-extend po yan dito sa Eastern Visayas hanggang hilagang bahagi ng Luzon. If ever tumawid po yan dito sa mainland Luzon ngayong papasok na weekend, magiging mapaminsalang bagyo po ito. Dahil sa posible nitong daladalang lakas ng hangin at malalakas na mga pag-ulan, malapit sa kanyang gitna at sa mga karatig lugar na area nito. Kaya again, kung susundin po ang center track na ito ng Pag-asa, kailangan po natin maghanda at mag-ingat sa posibleng pagtawid nito pong posibleng tawaging bagyong Pepito sa ating bansa. Sa ngayon, ang concern muna natin ay ang pagsayad at ang pagdikit nito pong bagyong Ophel dito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Doble ingat po tayo sa mga posibleng epekto nito gaya ng mga flash floods, landslides, malawakang pagbaha at pag-apaw ng ilog. Ugaling po mag-check sa inyong local LGU at DRRMO, lalong-lalo na if ever meron pong evacuation plan sa inyong area. Maliban dyan, babantayan din natin ang posibleng pagdikit nito pong posibleng tawaging bagyong Pepito sa ating bansa bago matapos ang weekend. Although posible pang magbago yung kanyang track at direksyon at ang kanyang lakas, lagi natin paghandaan ang worst case scenario o yung posibleng pagtawid nito pong bagyong Pepito sa ating landmass or kalupaan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.